And he that hath not the Son, hath not life. Ano kailangan natin gawin? Una, aminin ang kasalanan. Pangalawa, ilmin ng tawad yung kasalanan minana. Pangatlo, ang kinin po natin ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo bilang kabayaran natin kasalanan. Pang-apat, anyayahan po natin si Kristo sa ating pong buhay. Bakit? Sabi po niya, at itong patuto, unang Juan 5:11-12. At itong patuto na tayo binigyan ng ating pong Panginoong Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa anak. Sabi niya sa verse 12, ang kinaroroonan ng anak, kinaroroonan ng buhay. Diba? At itong patuto na tayo binigyan ng ating pong Panginoong Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito, sabi niya, halimbawa, this is the life eternal, and this is the Son. And this, at ang buhay na ito ay nasa anak. Diba? Yung buhay na walang hanggan, mga kapatid, nasa anak. Diba? Sabi niya sa verse 12, ang kinaroroonan ng anak, kinaroroonan ng buhay. Tinanggap po si Kristo, inanyayahan mo siya bilang tagapagligtas ng buhay. Sabi po ng talata, ang kinaroroonan ng anak, kinaroroonan po ng buhay na walang hanggan. Hindi po kinaroroonan ng anak, hindi po kinaroroonan ng buhay. Tanong ko sa inyo, gusto ba natin makita si John balang araw sa langit na bayan? Mga kapatid, then we have to accept the Lord Jesus Christ in our life. We have to believe Him. Why? He alone can save. Siya lamang po makapagliligtas. Sabi po niya sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. So verse 36, ang sinong hindi sumampalataya sa Kanya, ngayon pa lamang hinahatulan na. Diba? Sabi niya sa 4:12 ng Book of Acts, ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng isang tao. Diba? Sino yun? Sa pamamagitan lamang ni Kristo. John chapter 14 verse 6, sabi po niya, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father except by me. Tatanungin ko kayo ulit. Diba? Sabi po ni David, bakit pa ako magpapasting? Bakit pa ako iyak? Wala nang magagawa ang mga bagay nito. Diba? Hindi na siya babalik sa akin. Pero isang araw, pupunta ako sa Kanya. Tanong ko muli sa inyo, gusto ba natin, kapatid, makita si John balang araw sa piling ng Panginoon Diyos? Then right now, let's make a decision. Tanggapin po natin ang ating pong Panginoon Diyos. Pastor, may relihin na ako. Nagsiserve ako sa church. Hindi po natin pinag-uusapan po yan. Praise the Lord if you are serving. The question is, are you sure of heaven? Tiyak na ba tayo sa langit na bayan? Kung tayo ba'y mamamatay ngayon, mamaya magdidisgrasya tayo. Bukas, maluluban yung ating pong bahay. Mayroong mangyayari sa atin. Diba? Tayo ba'y tiyak na sa langit na bayan? Nais ko lang pong sabihin sa inyo, pwede po nating tiyakin ang langit na bayan. Dahil sabi po ng Bible, verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me, hath everlasting life. All you have to do is to believe. Diba? Manalangin tayo. I want us to close our eyes. E sandaling ito, kapatid, nakikita mo na ba ang iyong sarili bilang isang individual na magtutungo sa langit na bayan? Ang langit na bayan ay hindi lamang po para sa mga mababait na tao, kundi po para sa bawat individual na tumatanggap sa Kanya. You can be there someday. Kung kailangan, para mangyari yan, gawin mo kung anong kailangan mong gawin. Diba? Gawin po natin kung ano yung kailangan po natin gawin. Kung sandaling ito, kung wala ka pang katiyakan sa langit na bayan, nais kong sumampalataya ka, na kaya kang patawarin ng Panginoong Diyos, kaya ka niyang iligtas, at kung tatanggapin mo siya, paniwalaan mo, may kayo magtutungo sa langit na bayan. Because that is what the Bible says. Kung sumasandaling ito, kung ikaw'y naniniwala na kaya kang iligtas ng Panginoong Diyos, at gusto mo magtungo sa langit na bayan balang araw, I'll be praying a simple prayer of acceptance. A sinner's prayer.
Nais kong sumunod ka sa simpleng panalangin ng pagtanggap. Ito po yung panalangin. Just simply whisper this simple prayer. Huwag kang mahiya. This is a matter of eternity. Kapag wala ka sa langit na bayan, sa impyerno ka. Saan mo gusto? Sa langit na bayan, maganda. Sa kabilang dako, mainit. Saan mo gusto? Libre ang kaligtasan. Inaalok sa iyo ng ating pong Panginoon Diyos. Sabi po niya, behold, I stand at the door. If anyone hear my voice and open it, I will come in. Ikaw ba'y naniniwala kaya kang ligtas ng Panginoon Diyos? Bakit hindi ka manalangin kasama ko ngayon? Ito po yung simpleng panalangin. Pakisundan na lamang po. Dakilang Diyos, alam ko, Panginoon, na ako isang makasalanan. Patawad, dakilang Diyos, sa kasalanan na naging dahilan para ako'y magkaroon, Panginoong Diyos, ng bahagi sa impyerno. Ngayon, Panginoon, ay inaangkin ko ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. At ngayon din, Panginoon, ay inaanyayahan kita na pumasok sa aking kong puso at kaluluwa bilang aking tagapagligtas at manunubos ng aking pong buhay. Dalangin ko, Panginoon, tulungan niyo ako na ma-enjoy yung relasyon sa iyo, aming Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lamang pong mananalangin. Mapagpalang Diyos, aming Ama, sa pangalan ni Jesus. Hayaan mo ng bawat isang dumulog sa inyo na sumampalataya sa inyo, Panginoon, na mayroong paniniwalang kaya mo silang patawarin, kaya mo silang iligtas, in the name of Jesus. Dalangin ko, Panginoon, na ipadama mo sa kanila that by this time they are part of the family. And in the name of Jesus, let them feel the peace of God. At hayaan mo, dakilang Diyos, enjoy po nila ang buhay po nila bilang isang mananampalataya. Dalangin ko sa pangalan ni Jesus, ikaw ang patuloy na magpala at kumilos at hayaan mo, Panginoon, na ma-enjoy pa namin ang ilan pang bahagi ng aming pong programa ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesus, yan pong aming dalangin na mayroon pong pasalamat. Amen at amen. Babasahin ko na po isang talata at pagkatapos po ay bibigay na po natin kay Rai yung atin pong part 2 ng ating pong program. John chapter 1 verse 12. Ang sabi po niya ganito: But as many as receive Him, to them give He power to become the Son of God. Mga kapatid, kung maunawa niyo to, kung kayo po ay nanalangin kasama ko, sumunod kayo sa panalangin, sabi po ng Bible, binigyan po tayo ng karapatan maging anak ng Diyos. Kung sana ngayong gabi, tinanggap po natin yan. Isa lang ibig sabihin niyan, hindi po lahat ng tao anak ng Diyos. Diba? Kung sana po, balang araw, makikita natin si John sa langit na bayan. Maraming salamat. God bless us all.